Una sa lahat. Sa pulsa video, ang brutal at madugong pananaksak sa kusina ng isang kainan sa Quezon City. Ang babaeng biktima, kinaladkad saka inundayan ng saksak. Lumaban siya at tinangkaring saksakin ang suspect pero talo siya nang magpambuno sila. Ang iba pang detalye ng krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 5 mataas na opisyal ng Marcos Administration pinagpapaliwanag ng Ombudsman tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Truck na nagatid na mga gamit sa eleksyon nahulog sa bangin sa Cagayan de Oro. Isa ang patay. Sinaboy na barko ng China sa ating exclusive economic zone na ispatang nagde-deploy ng submersible na Deep Sea Warrior. Conclave o pagpili ng bagong Santo Papa magsisimula na bukas, pero ang botohan sa Huwebes pa. Dalawang low pressure area sa paligid ng Pilipinas, binabantayan ng Pag-asa. At kantang karera ng Nations Girl Group na Bini, graduation song ng mga taga General Santos City. Sasagot ng Ombudsman ang matataas opisyal na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Git naman ni Vice President Sara Duterte, dapat din daw managot si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. 5 high-ranking official ng bansa ang pinagpapaliwanag ng Ombudsman kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court sa the Netherlands. Base sa dokumento na inilabas ngayong araw ng Ombudsman, pinasusumite ng counter-affidavit sina Justice Secretary Boying Rimulya, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, PNP Chief General Romel Marbil, DILG Secretary John Vic Rimulya at Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Nitong Biyernes lang ng personal na naghain ng reklamo sa Ombudsman si Senator Amy Marcos. Kalakip ng kanyang reklamo, isinumite rin ng senadora ang report ng Senate Committee on Foreign Relations kung saan siya ang chairperson. Inirekomenda niya sa Ombudsman na hainan ng administrative at criminal charges ang 5 opisyal dahil sa pag-aresto kay Digong. May 10 araw naman ang mga opisyal para magsumite ng kanilang counter-affidavit at iba pang kaukulang dokumento. Kung hindi nila ito mabibigay sa ibinigay na 10 araw, magsasagawa ang Ombudsman ng preliminary investigation para rito at oobligahin nila ang 5 opisyal na magpasa ng ebidensya para itanggi ang mga paratang sa kanila. Tiyempo sa paglalabas ng utos ng Ombudsman, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat managot din si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aresto kay Digong. Sinabi niya yan sa isang campaign rally sa Kidapawan. That is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. Wala pa namang pahayag ang 5 opisyal na pinagpapaliwanag ng Ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Hindi bababa sa 30 kandidato posibleng ma-disqualify dahil sa kanilang campaign materials na sinita ng COMELEC. Kaliwat ka na nga ang mga paglabag pero hindi pa rin binabaklas. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosigo. Nitong mga nakaraang buwan, nagkasa ng Oplan Baklas ang COMELEC para alisin ang mga illegal na campaign materials ng ilang kandidato. Matapos niyan, inatasan din silang tanggalin ito. Pero dahil hindi nila tinanggal ang illegal campaign materials, nasa 30 kandidato, kabilang ang isang tumatakbong senador ang pinapadisqualify ng Task Force Baklas ng COMELEC. Base sa guidelines ng COMELEC, dapat 2 feet by 3 feet ang sukat ng posters. Gawa rin dapat yan sa biodegradable materials at nakapaskil sa tamang lugar. Despite several notice at pakiusap, hindi pa rin po nila tinanggal.
hindi pa pinapangalanan ng COMELEC ang mga pinapadisqualify na kandidato. Bukod dyan, 3 pang kandidato ang pinagpapaliwanag ngayon ng COMELEC Task Force SAFE dahil sa posibleng paglabag sa anti-discrimination and fair campaign guidelines. Kabilang dyan si Barbaza Antique Mayoral, candidate Pingping Francisco dahil sa umano'y transphobic o homophobic post nito sa X. Burado na ang naturang post, hindi na rin ma-access ang account ni Francisco. Inisyuhan din ng show cause order si Caloocan 2nd District Congressional Candidate Egay Erice dahil sa pagpuna niya sa suot ng kanyang kalaban sa isang TV interview. Pinagpapaliwanag din si Nueva Ecija 5th District Congressional Candidate at San Jose City Mayor Mario Salvador dahil sa naging pahayag daw nito sa kampanya na labag daw sa anti-discrimination rules. Wala pang tugon tungkol dito ang mga sangkot na kandidato. Dati nang nakiusap ang COMELEC na itaas ang level ng diskurso sa pangangampanya. Matatapos ang campaign period sa Sabado, May 10. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Natsyempohan ng Philippine Coast Guard na nagde-deploy ng submersible ang research vessel ng China na pumasok sa ating exclusive economic zone pero matagumpay namang naitaboy. Babala ng PCG, posibleng nagsasagawa ng deep sea mapping ng ating karagatan ang nabistong submersible. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mula sa himpapawid na ispatan kahapon ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na yan, 92 nautical miles mula sa bayan ng Burgos sa Ilocos Norte. Ang dambuhalang barko ng China na tinatawag ding Tan Su San Hao na abutang nagde-deploy ng submersible na Shenhai Yongshi o Deep Sea Warrior. Ayon sa PCG, kaya ng submersible na lumubog at gumalaw sa ilalim ng dagat gaya ng submarine. Meron ding taong nag-ooperate nito sa loob. It is actually designed to carry out marine scientific research, archaeological maritime exploration, and also to carry out deep sea scientific research. No? So this submersible vessel can explore as deep as 4,500 meters. Nitong Mayo 1 namataan ang palihim na pagpasok ng barko ng China sa ating exclusive economic zone gamit ang Satellite Dark Vessel Detection System. Bago, moderno at pinakamalaki sa mga research vessel ng China ang Tan Su San Hao na inulunsad nitong Disyembre para magsaliksik sa mga nagyayelong karagatan. Kaya pinagtataka ng PCG kung bakit ito napadpad sa bahagi ng katubigang sakop ng Ilocos Norte. Para itaboy at pigilan ang ilegal na aktibidad ng Chinese vessel, idineploy ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa. Your vessel is within our exclusive economic zone. Hindi sumagot sa radio challenge ng Pilipinas ang barko ng China. Pero napansin daw ng PCG na agad kinuha ng barko ang submersible. Sa ngayon, huling namataan ang research vessel sa labas ng ating EEZ o 250 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Kasabay niyan, naabutan ng PCG ang dali-daling pagkuha ng mga Chinese crew sa pinaghihinalaang underwater drone na galing din daw sa research vessel. Dahil dito, mas lumakas ang hinala ng PCG na China ang nasa likod ng mga underwater drone na namataan kamakailan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa geopolitical analyst at lecturer sa De La Salle University na si Don McLean Hill, ang ginagawa ng China ay patunay na pinapalalim nila ang iligal na presensya sa ating teritoryo. Pero mukhang hindi na rin daw natutuwa ang China sa lumalakas nating presensya sa West Philippine Sea. China is increasingly frustrated with the way the Philippines has been more aware and alert. China is not happy because this runs counter to its expansionist ambitions. Nagsumite na ng report sa National Task Force for WPS ang PCG tungkol dito at para sa aksyon ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Foreign Affairs. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.
Datos ng 5,000 mobile subscribers, yan daw ang na-access ng Chinese na nabistohan ng IMSI catcher sa Maynila noong nakaraang linggo. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na dumaan ng sasakyan ng Chinese hindi lang pala sa compound ng COMELEC sa Intramuros, kundi maging sa Supreme Court, sa Department of Justice, sa Villamor Air Base at sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Nakuha raw ng suspect ang mga impormasyon sa pamamagitan ng dala niyang IMSI catcher. May kakayahan itong humigop ng datos mula sa mga cellphone at iba pang device. Target ng NBI na matapos ang Cyber Forensic Lab exam nito at mailabas ang kanilang initial report bago ang eleksyon sa Lunes. Abril 29 nang maaresto ang hinihinalang espiya sa compound ng COMELEC sa Intramuros matapos ang ilang araw na pagmamanman. Ang range kasi nila, Your Honor, is between 500 meters to 3 kilometers. So we can just imagine in a highly populated area, especially in the metropolis. Marami ho silang nasagap. Sa paunang investigasyon ng NBI, may 5,000 mobile identities na ang na-intercept ng spy equipment ng isang Chinese national na nahuling umaligid malapit sa COMELEC office sa Intramuros noong nakaraang linggo. Parang nakakatakot pakinggan, lalo't hindi masyadong pamilyar ang mga katagang yan. So, simplihan po natin ang ibig sabihin yan. Ang Chinese national na si Tak Hoi Lao nahuli ng NBI na may daladalang isang heavily regulated na radio intercept device sa kanyang sasakyan sa Intramuros. Ang tawag po dito sa device na ito ay ang IMSI catcher o yung International Mobile Subscriber Identity Catcher. Ano po yun? Ang pangkaraniwang cellphone ay kumukonek po automatically sa pinakamalakas na cell site sa kanyang paligid. At ang bawat SIM card po ay merong unique na IMSI. Ito nga po yung International Mobile Subscriber Identity. Para simple, sabihin na lang po natin na ang IMSI ay parang username natin para ikaw ay makapag-log on o kumunek po doon sa isang cell site. Ang ginagawa ngayon nitong IMSI catcher ay nagpapanggap na isang cell site kung saan magla-log on ang mga cellphone sa kanyang paligid. Parang intercept. Kasi nga, ang cellphone ay kokonek sa tower na may pinakamalakas na signal. Kaya kung meron pong IMSI catcher sa paligid mo, dun po kokonek ang iyong cellphone at hindi po sa totoong cell site. At dahil akala nga ng cellphone mo na lehitimong cell tower ang kanyang kausap at ay madali na pong kunin ang mga datos mo, mga text, mga tawag at baka yung mga data. Sa dahilan pong yan, very heavily regulated ang pagbenta ng mga IMSI catchers. Ang madalas po na may gamit ito ay mga government agencies na mahilig tumiktik o mag-wiretap o kaya mga telecoms dahil bahagi po ito ng kanilang trabaho. Sa paunang investigasyon ng NBI, hindi nga po bababa sa 5,000 mga IMSI na ang nakuha ni Tak Hoi Lao base lamang sa gamit na nakumpiska sa kanya sa araw na yon. Pero marami pa pong mga tanong na hindi pa nasasagot. Ilan na kaya ang nakuhang IMSI ni Tak Hoi Lao mula pa sa mga nakaraang araw? At ano pa ang ibang datos na kanya nakuha? At higit po sa lahat, ayon sa NBI, hindi pa nila alam kung si Lao ay nagtatrabaho para sa isang grupo lamang ng mga scammer o kaya ay para sa isang gobyerno. Ito pa ang isang problema. Lumalabas na si Lao ay nagrelyebo lamang sa isa pang Chinese national na nauna pong nag-operate dito sa Pilipinas. Ayon po yan sa Pinoy driver o Filipino driver na kanilang kinontrata para magmaneho para sa kanila. Ang sabi kasi ng driver, ang original niyang amo ay nauna na pong umalis ng bansa at si Lao lamang ay pumalit sa kanya. At kung ano ang naiuwi na ng unang amo sa kanyang mga tunay na amo, yan po ang mas malaking tanong. Sa pool sa CCTV, ang brutal na pananaksak sa empleyado ng isang shawarma shop sa Quezon City hanggang sa siya ay mapatay. Sa video, may kitang kinaladkad ng suspect ang biktima sa kusina. Armado ng kutsilyo ang lalaki. Akmang ibibigay ng babae ang kanyang cellphone nang bigla siyang tinadtad ng saksak. Nakipambuno pa ang biktima sa suspect habang patuloy ang pananaksak. Aalis na sana ang salarin nang sugurin siya ng biktima na naagaw ang kutsilyo. Pero nabawi ng suspect ang kutsilyo at inundayan ulit siya ng mga saksak. Ayon sa Quezon City Police District, dati rin nagtatrabaho sa shawarma shop ang suspect. Kasalukuyan na siyang tinutugis. Nilimas ng 3 magnanakaw ang aabot sa 80,000 pisong pera sa loob ng tindahan sa Baguio City. Pati mga panindang alak at tsokolate hindi pinatawag. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon.
Sa kuha ng CCTV sa Baguio City noong Biyernes ng madaling araw, makikita ang 3 lalaking nakatambay sa harap ng saradong tindahan. Sinilip pa nila ang loob nito saka sinubukang sirain ang padlock ng rolling door. Nang mabigo, umalis sila. Makalipas ang ilang minuto, nakapasok na ang 3 lalaki sa tindahan. Binuksan nila ang isang cabinet at kinalkal pa ang ilang gamit. Isinilid nila sa isang bag ang mga nakulimbat nilang pera at barya. Hindi pa nakontento ang mga ito, tumungay pa ng mga panindang alak at tsokolate. Ayon sa may-ari ng tindahan, aabot sa 80,000 pesos na pera ang nilimas nila. Ang masaklap doon, ma'am, may nadagdag na hindi namin pera. Iniwan lang dyan na ikiklaim sana. Hindi lang na-claim nung May 1. Kaya nadagdag doon sa pagkuha nila. Kwento pa ng biktima, nakapasok ang mga kawatan sa tindahan mula sa bintana ng kanilang palikuran. Sa halos 15 taon nilang pagninegosyo, ngayon lang sila nanakawan. Sa inisyal na investigasyon ng Baguio City Police, posibleng menor de edad ang mga suspect. Hinihinala ding sangkot sila sa ibang insidente na nakawan sa lungsod. Meron po tayong na-identify doon sa dalawa doon sa 3. So sa kasalukuyan po ay nakipag-ugnayan tayo sa victim para makuha po at may prepare din po. Inaalam na ng mga pulis ang kinaroroonan ng mga suspect na posibleng maharap sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nanumpala ng oath of secrecy ang mga opisyal at staff na may tungkulin sa conclave bukas. Una nang nakapanumpa niyan ang mga kardinal, kaya tikom ang bibig nila kaugnay ng proseso. At live mula po sa Vatican City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong oras magsisimula ang conclave bukas? Bok, alas 10 ng umaga, oras dito sa Vatican, magsisimula sa isang misa dito sa St. Peter's Basilica, nalalahukan ng lahat ng mga cardinal electors. At pagkatapos niyan, yung pinaka-conclave ay mangyayari naman sa Sistine Chapel. Oras na makapasok dyan yung mga cardinal, mga bandang hapon naman yan. Kaya naman puspusan yung ginagawang paghahanda rito ng mga opisyal at ng simbahan. Sa katunayan, tinapos na nga rin yung ika-12 at huling General Congregation ng mga kardinal kung saan nag-focus ito sa kung ano daw ba yung dapat nakatangian ng isang future na Santo Papa. Kabilang dyan na pagiging isang shepherd, bridge builder at promoter of reform. Dumalo sa General Congregation meeting ang mga kardinal isang araw bago ang conclave. Kompleto na ang 133 cardinal electors sa Vatican. Tingin ng mga kardinal, magiging mabilis lang ang botohan para sa susunod na Santo Papa. Tikom sila sa mga tanong ng media at dasal ang tanging hinihingi. Sa St. Peter's Square, puspusan na ang preparasyon para sa conclave na magsisimula bukas. Sisimulan ng conclave sa isang misa sa St. Peter's Basilica bago dalhin sa Sistine Chapel ang mga kardinal kung saan sila mananatili hanggat walang napipiling bagong leader ng simbahang Katolika. Ang tradisyong ito nagsimula sa Palace of the Pope sa Viterbo, Italy noong taong 1268 matapos pumanaw ni Pope Clement IV. Nung hindi nila makuha yung 2/3, napilitan silang isara rito dahil nakasalalay doon ang ekonomiya, lahat yung kaligtasan ng mamamayan at higit sa lahat yung kaayusan ng simbahan. Doon tinatawag na nahiwalay sila sa mundo. Pero wala pa rin naibotong Santo Papa, kaya binawasan ng mga taga-Viterbo ang pagkain ng mga kardinal habang nasa palasyo. Dahil sa hindi pa rin makapili ng Santo Papa yung mga kardinal noong panoong iyon, napilitang ipatanggal itong bubong para ma-expose sila sa ulan, init at lamig at makapaghalal na ng Santo Papa. Inabot ng halos 3 taon ng pananatili ng mga kardinal sa loob ng palasyo hanggang sa hirangin si Teobaldo Visconti bilang Santo Papa. Tinawag siyang Pope Gregory X. Isang archdeacon ng Liege, hindi isang kardinal at lalong hindi papare. Kilala siya sa pagiging diplomatiko at naisip nila na siya ang maaaring mamuno at higit sa lahat maging tulay para sa mga pagkakaunawaan ng mga dalawang grupo. Si Pope Gregory X ang nagpatupad na dapat ay nakakandado sa isang lugar ang mga kardinal para malayo sa anumang impluensya. Bukod naman kay Luis Antonio Cardinal Tagle, isa pang Pinoy cardinal ang matunog na papabili o susunod na Santo Papa.
Itinuturing namang dark horse ang isa pang Pinoy na si Pablo Virgilio Cardinal David. Sa isang press briefing sa Rome, sinabi ng isang Irish missionary na bentahin ni Cardinal David ang pagiging human rights defender na nanindigan noong laban ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang katangian din daw ni Cardinal David ang pagsusulong niya ng litisin sa civil courts ang mga kaso ng pang-aabuso laban sa ilang alagad ng simbahan. Ipinauubaya ng mga kardinal sa Holy Spirit ang kanilang pagdedesisyon. Bok, sa inilabas na update ng Vatican patungkol sa mangyayaring schedule ng conclave bukas, alas 3:45 ng hapon, magsisimula yung conclave. Pero yung pinakabotohan, posibleng mangyari na raw sa Huwebes. No? Mangyayari yan ng 7:45 ng umaga sa isang pag-alis nila mula sa Santa Marta at yung pinakapagboto, 9:15 ng umaga. Kaya naman inaasahan daw yung 2 beses na lalabas yung usok dito, either 10:30 ng umaga at alas 12 ng tanghali. Again, parehong oras ito ng Vatican. At magkakaroon din sa bandang hapon, kung wala pa rin napipiling Santo Papa, alas 4:30 ng hapon, posible daw na lumabas yung usok either 5:30 ng hapon o alas 7 ng gabi. Again, kung wala pa rin mapipiling Santo Papa. Bok. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, 2 low-pressure area ang nakapaligid ngayon sa Pilipinas. May nabuong LPA kaninang hapon sa layong 190 kilometers silangan ng northeastern Borongan City. Direkta na itong nagpapaulan sa Eastern Visayas at Caraga. Wala naman ang epekto sa bansa isa pang LPA sa West Philippine Sea. Hindi rin nakikita ng pag-asa na magiging bagyo ang 2 LPA. Katunayan, sa forecast ng Metra, bukas ay posibleng malusaw na ang 2 LPA. Pero magiging maulan pa rin sa ilang lugar kahit mainit dahil sa easterly winds. Bukas ng tanghali nagbabadyang umulan sa natitirang panig ng Visayas at Mindanao, pati na sa Palawan. Posible rin ang mahinang ulan sa Metro Manila pagsapit ng hapon. Showbiz tonight na tayo. It's that time of the year para sa aurahan sa prestigious Met Gala. Si Rihanna may pasabog. Ni-reveal ng singer na preggy siya for the 3rd time with her baby bump in her black suit dress. White suit naman ang OOTD ni music megastar Madonna na naglabas pa ng sigarilyo. Finlex naman ni Miley Cyrus ang abs niya sa kanyang all-black leather crop top and skirt. Rumampa rin si Wicked star Cynthia Erivo na in her sculptural gown with red ruby gems. Pati na si Sabrina Carpenter na trending sa kanyang pantless espresso outfit. Present din sa Met Gala ang Blackpink members na sina Jennie, hit song Apato singer Rosé at ang Met Gala first-timer na si Lisa. Unang beses din rumampa dyan si 17-member S-Scoops. Marami pa akong baong chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, mga pasilidad ng Embo Barangays pinag-utos ng Kote sa Makati na ibigay na sa Taguig. Truck ng COMELEC na naghatid ng election para Fernelia sa Cagayan de Oro nahulog sa bangin, isang patay. At matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na hindi niya ibabahagi ang solusyon niya sa murang bigas, Palasyo, pinagsabihan ng bisi na huwag maging asal bata. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Formal nang ipinag-utos ng Korte sa Makati LGU na ibigay na sa Taguig ang mga pasilidad ng mga Embo Barangay na 2 taon nang hindi nagagamit. Ayaw pa rin kasi itong pakawalan ng Makati. Nasa Frontline ng balita yan si Camille Samonte. Naghiyawan
sa tuwa ang ilang residente ng Barangay Rizal sa Taguig nang buksan ng mga city official ang health center na ito. 2 taon din kasi itong hindi na gamit ng mga residente. Mula nang ibaba ang desisyong teritoryo na ng Taguig ang mga Embo Barangay. Pero ang Makati nagmatigas at nilockdown ang health center. Kaya naman naglabas na ng Temporary Restraining Order o TRO ang Taguig Regional Trial Court laban sa Makati LGU. Inuutusan ng korte na itigil ng Makati LGU ang pagharang nito sa Taguig LGU na magamit ang mga pasilidad ng Embo Barangays. Inutusan din ng korte ang Makati na huwag ipagkait sa Taguig ang pagpasok at paggamit ng mga pasilidad na matatagpuan sa Embo Barangays. Base sa dokumento, final at executory na ang desisyon ng Korte Suprema na sakop ng jurisdiksyon ng Taguig City ang mga barangay sa Embo. Bukod sa nasabing health center, sakop din ng TRO ang daycare, covered court, multipurpose building at iba pang pasilidad sa mga Embo barangay. Ito ay ang Sembo, South Sembo, East at West Rembo, Pembo, Rizal, Pitogo at Comembo. Kanina, inabutan ng News 5 ang Taguig officials na naglilinis sa mga health center. Ikinatuwa naman ng ilang residente ang desisyon ng korte. Noong nakaraang taon po, kailangan po namin umabsent para makapunta po doon. Yung iba hindi na nagpapa-laboratory, nagtitiis na lang, dahil nga layo. Iba naka-wheelchair, pupunta lang doon. Ngayon, nabuksan na. Sabi naman ni Taguig Mayor Lani Cayetano, mapapakinabangan na ngayon ng kanilang mga residente ang pasilidad ng barangay at mabibigyan na sila muli ng serbisyo. Buwelta naman dyan ng Makati. May 2 taon daw noon ang Taguig para magtayo ng sarili nilang health centers at ibang pasilidad sa mga barangay ng Embo. Pero hindi nila ito nagawa. Ang desisyon daw ng Korte Suprema ay sakop lamang ng jurisdiksyon at hindi ang pagmamay-ari ng lupa at istruktura na binili at tinayo ng Makati. Dagdag pa ng Makati LGU, hindi sila titigil na gamitin ang lahat ng legal na aksyon para igiit ang kanilang karapatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nahulog sa bangin sa Cagayan de Oro ang isang truck na naghatid ng mga gamit pang eleksyon. Isa po ang patay. Sa litratong ito, kita ang nakatagilid na truck. Bumangga pa ito sa pader. Kinumpirma ng COMELEC ang aksidente. Ayon sa Cagayan de Oro Police, nag-deliver ang truck ng mga election paraphernalia sa 3 lugar sa Bukidnon. Pagbalik dito sa Cagayan de Oro, nagkaberya ang brake ng truck. Nasagin itong isang tricab hanggang sa nahulog sa bangin ang nasabing truck. Pinadala na sa mga LGU ang mga balota para sa Metro Manila na gagamitin sa Bilang Pilipino 2025 sa Lunes. Para naman sa hassle-free na pagboto, may ilang paalala ang COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosigo. Isa-isang kinarga sa truck ang mga kahong ito sa National Printing Office sa Quezon City. Laman ng mga kahong yan ang mga opisyal na balota para sa Bilang Pilipino 2025 na gagamitin sa Metro Manila. Dadalhin ang mga ito sa Treasurer's Office ng iba't ibang lokal na pamahalaan. May mga kasama ring pulis sa delivery para matiyak ang seguridad. Sa kabuuan, 7.5 milyong balota ang gagamitin sa Metro Manila. Ayon sa COMELEC, ito na ang huling batch ng ballot delivery para sa eleksyon. May serial number kasi ang lahat ng seal na nilalagay natin and therefore properly accounted ang lahat ng yan. Yung mga seal natin, yung plastic seals na yan, ever since, basta yan ay naputol na, ibig sabihin yan, compromised na. Pagdating ng mga balota sa Treasurer's Office, papayagan ang mga miyembro ng Electoral Board na kunin ang mga balota sa Linggo o Lunes ng madaling araw. Sa ngayon, on track naman daw ang COMELEC sa mga paghahanda para sa eleksyon. Nakuha na rin nila ang certification na magpapatunay na maayos ang sistemang gagamitin sa botohan. Paalala ng COMELEC sa mga botante, payo rin nila sa mga boboto, gumawa na ng kodigo o listahan. Alamin din kung saan ang voting center at presinto at huwag nang magdala ng ballpen dahil may special pen na pang-shade sa balota. Pwede naman daw magdala ng cellphone sa loob ng presinto pero bawal kumuha ng litrato. Iwasan din daw ang pagsusuot ng campaign shirts pagboboto dahil bawal na ang pangangampanya sa May 12.
Pati ang mga libreng sakay o pakain ng mga kandidato sa May 12, wag daw patusin. Baka mapicturean pa kayo naandyan, kasama po kayo sa mga kakasuhan. Nauna nang idineklara ng Malacanang na special non-working holiday ang mismong araw ng eleksyon. Pagdating naman sa internet voting ng mga Pilipino sa ibang bansa, extended hanggang May 10 ang enrollment period. Suma total, nasa 200,000 overseas voters ang enrolled sa Online Voting and Counting System o OVCS. Tatagal hanggang May 12 ang internet voting. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Biglang nagliyab ang isang van habang nagpapagasolina sa Kamalig, Albay. Ayon sa BFP, sa ilalim na bahagi ng sasakyan unang kumalat ang apoy. Nakalabas naman ng driver at 3 sakay ng van. Nadamay sa sunog ang 2 gas dispenser sa gas station. Wala namang nasaktan sa sunog na tumagal na wala pang kalahating oras. Sumiklab naman ang isa pang sunog sa residential area sa Zamboanga City. Umakyat sa third alarm ang sunog kung saan 42 bahay ang natupok. Halos 150 na mga residente ang nawala ng tirahan at aabot sa higit 3 million pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy pang iniimbestigahan ang magkakahiwalay na sunog. Big winner sa 61st Beksang Arts Awards ang hit K-drama series na When Life Gives You Tangerines. Nakuha nila ang Best Drama for Television. Pinagbidahan niya ni IU at Park Bo-gum. Nakuha rin ng serye ang Best Supporting Actor and Actress Awards. Napanalunan niya ni Choi Dae-hoon at Yeom Ye-ran. Best Actor naman si Joo Ji-hoon para sa The Trauma Code Heroes on Call. Habang si Jong Myeon, The Star is Born star Kim Tae-ri naman ang Best Actress. Sa film category, Best Film ang period drama na Harbin na pinagbibidahan ni Yoon Bin. Wagi naman na Best Actor si Jo Jung-suk para sa Pilot, habang Best Actress si John Do-yeon para sa Revolver. Pangulong Marcos pinaimbestigahan ng mga depektibong bollard sa NAIA kasunod ng malagim na trahedya sa Terminal 1. At Malacanang, sinagot si Vice President Sara Duterte kaugnay ng hirit ng VC na hindi niya ibabahagi ang naisip niyang solusyon para sa 20 pesos na bigas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapul sa video ang batang biglang lumabas sa kanyang bahay sa India. Saktong parating ang isang motorsiklo. Nagulungan at nakaladkad ang 5 taong gulang na lalaki. Kritikal ngayon ang kanyang lagay habang nahaharap naman sa reklamo ang rider. Bumuelta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na alam daw niya kung paano maisasakatuparan ang 20 pesos na kada kilong bigas. Pero hindi niya raw tutulungan ng administrasyon dito. Mensahe ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa BICE, wag naman sanang maging asal bata. Git pa ni Castro, kung may nalalaman daw talaga ang BICE na impormasyon para sa taong bayan, dapat daw ay agad-agad itong ibinabahagi. Matatandang ilang beses na binatikos ni VP Sara ang pag-arangkada ng 20 pesos na bigas ng pamahalaan na itinaon pa raw sa campaign season. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Pinaimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga hinihinalang substandard na bollard sa NAIA Terminal 1. Yan ay matapos ang pangararo ng SUV nitong weekend kung saan 2 ang patay. Taong 2019 nang ikabit ang mga ito sa panahon ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Kabilang sa alamin ang naging proseso ng pagbili ng mga bollard. Matatandang sa inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon sa NAIA matapos ng aksidente,
Kinadismaya niya ang mabilis na natanggal ang mga bollard na nakasagip sana sa mga biktima. Pinapapalitan na rin ng Pangulo ang iba pang bollard sa NAIA. Naiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po itutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. All set na ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV Command Center sa Maynila para sa Bilang Pilipino 2025. Para maging malinis ang bilangan sa May 12, mas pinalakas ng PPCRV ang kanilang puwersa. Nasa 350,000 volunteers ang magmamonitor ng transmission at bilangan ng boto. Katuwang ng election watchdog ang PLDT para sa mas pinatatag na internet support. Ngayong taon, magkakaroon ng unofficial parallel count ang PPCRV, hindi lang sa national positions kundi sa local posts. Hindi na ko trabaho ito ng mga matatanda lang at mga ka-age natin, pero yung kabataan talaga. Smart provided mobile phones, SIM cards, prepaid load and volunteer shirts to empower thousands of youth, making them active participants in protecting our democratic process. Hinamo naman ng PPCRV ang COMELEC na disqualify ang mga sangkot sa vote buying. Palagi raw ito ang problema tuwing eleksyon. May sagot naman dyan ang COMELEC. Nasa mga mamamayan, dapat talaga i-guide natin sila paano po makapamili ng tama, lalo ang kabataan. Si PLDT Smart Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Abangan, pasilip sa inabang Season 3 ng Squid Game, inilabas na. At hit song ng Bini na Carrera, ginawang graduation song sa isang paaralan sa Jensan. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Still on Cloud9 ang Norwegian pop duo na M2M matapos ang Philippine leg ng kanilang concert. Para sa duo, biggest concert of their lives ang 4 na araw sa Manila, Cebu at Davao. While daw ang Manila, unforgettable daw ang Cebu at perfect way to end the tour naman daw ang kanilang Davao show. Nagpasalamat ang duo sa sold-out shows. Usapang K-drama naman, may pasilip na rin sa upcoming 3rd season ng hit Netflix series na Squid Game. Magpapatuloy ang storya matapos ang pagtatraidor ng frontman sa tangkang rebelyon. Nakaligtas si Gi-hoon pero kailangan niyang harapin ang mga mabibigat na desisyon sa gitna ng mga nakamamatay na games. Ang kapatid naman ng frontman na si Junho, patuloy din ang paghahanap sa isla kung saan ginaganap ang deadly games. Sa huling part ng teaser, may maririnig pang iyak ng isang baby. Ito na kaya ang pahiwatig na nanganak na ang player na si Junhee? Mapapanood na ang Squid Game Season 3 sa July 27 sa Netflix. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampag-good night, kakaibang graduation song ng mga estudyante sa Jensan. Hit song ng Bini ang napili nila. Yan ang grade 12 students ng Banisil National High School
Yan daw ang kantang napili sa botohan. Maganda raw kasi ang lyrics ng Bini Hit. Cooperative naman ng mga graduates sa practice, kaya maganda ang kinalabasan ng kanilang grad performance na magsisilbing forever memory. Ano yung kanta? Wala akong ngayon ko lang narinig, sir. Karera. Karera. Pero anong context ng kantang, ano yung context ng karera? Is it career? Kasi bagay yung career sa mga estudyante. Hindi yung karera ng mga kabayo. Yan ang laman ng lead wall mo bukas. Kailangan mo explain sa amin. Pero alam mo, sir, Dahil ikaw nagtanong. Buti lang hindi tayo ngayon gumraduate. Bakit? Ang hirap ng may song and dance number eh. Galing nila sumayaw na mo. Oo nga. Doon ka na agad sa pinakalikuran nun kasi ay wala. Matigas yung katawan. Wala dance skills. Nagkaroon na ng bagong telepono, gano'n na naisip na ano eh. Ayun daw ang meaning nyo, buhay ay hindi karera. Ay hindi. Life is not a career or life is not a race? Not a race. Not a race. Not a race. Not a race. Okay. Ay na. Hinabol mo talaga eh. At yan po, 45 minutong pag-iwais pa. Ano nangyari sa'yo? Paragang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako na po si Adlingao. Magandang gabi.